Kamusta mga ka-journey? Welcome back sa akin. Sa tagal kong hindi nakapag-vlog mga ka-journey. Oh my God, kung naman tayo trabaho. Sobra tayong naging busy. Kaya ngayon mga ka-journey, hindi naman puro trabaho ang papakita ko sa inyo. I-share ko sa inyo mga ka-journey ang aming naging bakasyon sa Pilipinas itong nakaraang Marso pala. Mali. Marso hanggang Abril. I-share ko sa inyo. Sana kayo rin yung mga hindi pa nakakapagbakasyon mga ka-journey, magbakasyon na kayo. Ano pang hinahantay nyo mga ka-journey? Samahan nyo ako. Let's go! Ito bago kami umalis mga ka-journey, papaalam muna ako sa aking bunsong pusa. Bunsong pusa, magpakabait ka! Touchdown Taipei, Taiwan tayo mga ka-journey. So may layover tayo dito ng mga 5 oras. Tapos bago tayo bumiyahe, papunta naman ng Maynila. So abangan nyo kami dyan mga ka-journey. Let's go! After 2.5 hours, touchdown Manila na tayo. Pagkatapos namin bisitahin ang aming mga pamilya, ang una naming destinasyon, ang kainan na gusto namin kainan, ang Oliver's, Kuya Oliver's Gotong Batangas. Tara, tikman natin. Sabi nga ng mga Batanggenyo, tara, ating timusan. Dumating nga pala kami rito mga bandang alas 4:30 ng umaga. Pero ang serving nila ay magsisimula pa ng alas 7 ng umaga. Kaya kulitan muna tayo mga ka-journey. Grabe ka naman. Kaya nga nagtatago ko sa likod. Huwag mo na ipakita. Hi guys, welcome to my Lacoste. Yes. Sino yun? Uy, walang bentahan. Bakit? Pogi ko rin. Sino na sa akin? Ako. Yeah. Ang late mo dyan eh, hindi ka nakamala. Kaya nga dito lang ako. Pakita mo yung buong TV. Ano suggest mo? Ano suggest mo? Mahirap mag-ana eh. Mahirap i-blur yan. Nadidemonetize si Kuya. Oh, eto na guys, atin ang titimusan. Sabi nga ay siya. Talaga naman pagkakalinamnam, sabi ng Batanggenyo. At syempre, hindi natin palalampasin na magpa-picture sa atin si Kuya Oliver. Ay tayo pa lang magpa-picture kay Kuya Oliver. Talaga naman pagkakasarap at pagkakalinamnam, Kuya Oliver. Salamat! At ang unang ganap na aming pinuntahan ay ang 7th birthday ni Gab, Gabriel Castro. Happy birthday, Gab! Si mama mo, ang gusto niya paglaki mo, ay mabait ka lang. Kay Lola lang. Sa amin lahat. Ha? Yun lang, happy birthday. Siyempre, pagtapos ng party, chibugan na! Ito, makikita natin si Don Polen. Ayan, si Don Polen. At ayan ang birthday boy, syempre, hindi pwede papahuli sa lantakan. Lantak na, Gab! 3, 2, 1, smile! Picture na, guys! Picture!
Yang nakatalikod na malapad, yan ang nanay ng may birthday dyan, si Isel. Matapos ang selebrasyon ng birthday ni Gab, kinabukasan ay dumiretso naman kami sa asyenda sa may pagitan ng Tagaytay or Silang. Hindi ako sigurado doon mga ka-journey. Nagkonting banding-banding, namili, shopping-shopping, tapos kainan. Yan. Siyempre, part pa rin ng banding ng pamilya. Nandiyan naman kami sa Tagaytay. Tagaytay ay famous sa bulalo mga ka-journey. Pag di nyo pa nabibisita, bisita na kayo. Kala mo talaga, hindi pa kayo nakarating. No? Kala mo, ako lang nakarating. Yan. Siyempre, picture-picture habang nag-aantay ng aming food trip. Dahil kinabukasan, ay tutungo na kami sa aming sunod na destinasyon, mga ka-journey. Tara, samahan nyo kami, mga ka-journey. At syempre, konting kwentuhan, konting libang para di maramdaman ng gutom. Gutom na kami mga ka-journey. Eto na. Chibuga na mga ka-journey. Samahan nyo kami humigop ng napakasarap at napakalinamnam at mainit na sabaw ng bulalo mga ka-journey. Samahan nyo pa ng calamares, sisig. Ay, talaga naman siya, ikay talagang mapapalantak. At muntikan ko na palang makalimutan guys. Napakalinamnam din pala ng tawilis. Kilala rin dito ang Tagaytay. Tikman nyo na. At matapos nga ang masarap na kainan at humigop na masarap na sabaw, andito na kami sa airport papunta sa aming sunod na destinasyon mga ka-journey. O may idea na ba kayo mga ka-journey kung saan ang aming sunod na destinasyon? Kasi ako, ngayon ko lang din nalaman. At ito, nakapila na kami papasok ng mga aeroplano mga ka-journey. Ngayon lang ako naka-experience sumakay ng domestic dito sa Pilipinas mga ka-journey. Ganito pala, lakad papasok ng aeroplano. Ayan, sige Doc. At sige Hab, first time daw nila nakasakay ng aeroplano. Ang sarap daw, nakakagutom. Ay, sa wakas, touchdown Puerto Princesa! Yahoo! At ito na nga, paalis na kami ng airport ng Puerto Princesa. At talaga namang napakalinis pala talaga dito. At habang nasa biyahe kami, tinanong ko si tropang driver, ilang oras ba mula rito sa airport hanggang El Nido, Palawan? Sinagot niya ako nang aabuti ng 6 na oras. Halos mahulog ako sa aking kinakaupuan. 6 na oras. Sabi ko, gaano ba kalayo yun? Ang sabi niya sa akin ay aabuti ng humigit kumulang 300 kilometers. Wow, 300 kilometers? Puerto Princesa hanggang El Nido, Palawan. Ganun na yun? Dito sa amin sa Calgary, Canada, pag bumiyahe ka ng 6 na oras, aabutin ka na ng mahigit 600 kilometers. At habang kami ay nasa biyahe, napansin ko ang linis at ang ganda ng lugar. Andyan ang karagatan, magandang tanawin, ang kabundukan. Talaga namang hindi mo rin naman pala mararamdaman ang 6 na oras na biyahe dahil sa ganda ng tanawin.
At ito, may nadaanan pa kaming ginagawang tulay para sa ikagaganda pa ng mga biyahe. At habang kami ay nasa biyahe, magkahalong saya at lungkot ang aking naramdaman habang pinagmamasdan ko ang ganda ng aking sariling bayan. Dahil sa totoo lang mga journey, ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar. Ganito pala ang pakiramdam na maging turista ka sa sarili mong bayan. Makalipas nga ang 3 oras ay nandito na kami sa lugar kung saan kami manananghalian. Pero hindi ko na nabidyohan ang aming mga kinain dahil mas nabusog ako sa aking mga nakita. At syempre, magandang tanawin pa rin mga ka-journey. Sariwang mga puno, nakita mo buhay na buhay ang mga ibon. Di talaga namang busog na hindi lang yung tiyan, pati ang iyong mga mata. At matapos tayong mananghalian, bago tayo umalis ay nakakita pa tayo ng cute na rabbit. Pwede kaya makakuha kahit isa? At ito na nga mga ka-journey, habang tayo ay nasa biyahe, may nadaanan na naman tayong ginagawang kalsada. Talagang patuloy pa rin sila sa pagpapaganda ng kanilang kalsada para sa ikadadagdag pa at kararami ng kanilang mga turismo mga ka-journey. At nang dumating na nga kami dito sa El Nido, ay talaga namang inuna namin puntahan ang downtown ng El Nido, Palawan. At syempre, ano pang gagawin namin? Chopping! Yan, naghahanap kami ng mga pwede namin magamit sa aming tour dito sa mga isla ng El Nido, Palawan. Talaga naman mga ka-journey, manghang-mangha ako sa aking mga nakita. Parang wala ako sa Pilipinas. At matapos nga kami mga ka-journey bumili ng aming ibang kailangan sa downtown ng El Nido, ay agad kaming bumalik sa aming hotel na tinuluyan. At ito, tingnan nyo guys, napakagandang tanawin ang bumungad sa amin. Isang napakagandang sunset. Talaga namang dito ko lang nakita sa El Nido mga ka-journey. At makalipas ang ilang minuto, ito makikita nyo, para akong nakatayo sa isang buhay na larawan. Totoong-totoo siya mga ka-journey. Halos maluha ako guys. Talagang hindi ako makapaniwala sa aking mga nasisilayan. Dahil sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang tanawin. Sana kayo rin guys. Isang mapagpalang umaga sa inyo guys. Ito na siya ngayon, yung isang napakagandang tanawin na sunset kagabi. Isang low tide naman ang bumungad sa amin ngayong umaga. At makikita nyo mga ka-journey, dito sa Pangpang merong mga naiwan na maliliit na isda na hindi na kayang lumangoy doon sa malalim kasi baka malunod sila. At habang pinagmamasdan ko maliliit na isda, may lumapit sa akin na isang tuta at talaga namang gusto ko siyang iuwi. Kaso tuturuan ko pa siya mag-English. Ako nga hirap na hirap ay. At ito na nga mga ka-journey, nagre-ready na kami. Babiyahe na kami papunta sa port kung saan doon naghahantay ang aming tour guide at ang aming bangka para sa aming mga island tour, island hopping. Pupuntahan namin Big Lagoon, Secret Lagoon, hindi na siya secret dahil napuntahan na siya, at iba pa mga ka-journey. Sana samahan niyo uli ako mga ka-journey
sa pangalawang episode ng aming bakasyon sa Pilipinas. Tara na mga ka-journey!